raw si Pangulong Rodrigo Duterte sa Panginoon na hindi na siya magmumura kasabay ng tila pag-amin na strategy lamang niya ito. Muli ring nilinaw ni Pangulong Duterte na hindi ipinag-uutos ng gobyerno ang extrajudicial killings sa bansa. Pero kung patuloy man daw na tumaas ang bilang ng mga namamatay sa Pilipinas sa kampanya kontra droga, wala siyang reklamo. May news to go si Cedric Castillo. Hindi raw mamasamain ni Pangulong Duterte kung patuloy na tumaas ang bilang ng mga napapatay sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Ayon sa Pangulo, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi nalulutas ang problema ng bansa sa droga. I'll tell you, I will triple it. Pag hindi nasunod ang gusto ko to get rid of my country, you can expect about 20,000 or 30,000 more. There is a war going on. I'm losing 2-3 policemen a day. Muling nilinaw ng Pangulo, hindi ipinag-uutos ng pamahalaan ang extrajudicial killing. Sabay muling ipinakita ang makapal na listahan ng mga di-umano'y drug personalities. Hindi nagbigay ng pangalan ng Pangulo pero maaaninag sa unang pahina ng narco-list ang mga larawan ng nakalista rito. May mensahe naman ng Pangulo sa mga kritiko na nagbabala ng posibleng pagkaputol ng foreign aid sa Pilipinas bunsod ng di-umano'y extrajudicial killing. Pagtingin nila sa atin, patay gutom. Yun namang kumakampi doon sa mga hindi nila naintindihan because it's easy to criticize. Libre yan eh. We will swallow everything there. Kami yung naghingi ng trabaho na ito eh. Nanindigan din si Pangulong Duterte, hindi dapat mangamba ang mga Pilipino na makipag-alyado sa China at Russia. Hindi raw totoo ang negatibong imahe ng mga bansang ito na anya ay pakana ng Amerika. Those were the propaganda days of the Americans during the Cold War. Tell you. Hindi ganon kalupit ang mga tao doon kasi kababayan, kadugo nila. Ano sabi ng Russia? Tutulungan niya tayo. Magsabi ko lang Duterte kung tutulungan ka namin kasi naawa kami sa iyo. Komunista. Ganda ng... Kita mo, ang yaman ng... Lahat doon, ang Lexus taxi lang yan doon. Mag-alas 11 kagabi nang dumating sa Davao City ang Pangulo mula sa kanyang state visit sa Japan. Nananatiling pinakamalaking trading partner daw ng Pilipinas ang Japan ayon kay Duterte. Bago lumapag sa Davao, mayroon daw binitawang pangako ang Pangulo saan ay boses na kanyang narinig. If you don't stop, if that's, I will bring this plane down now. And I said, who is this? So, of course, it's God. Okay. So, I promise God to not to express slang, cuss words. Promise to God is, he promised to the Filipino people. Nang muli siyang tanungin tungkol dito, nilinaw ni Duterte na may tamang panahon daw para sa maaanghang na mga salita at mura. Hindi lang miminsang nabatikos ang Pangulo sa di umano'y pabago-bago at kung minsay hindi malinaw na mga sinasabi niya. Sa press briefing kagabi, tila ba napaamin ang Pangulo na stratehiya lamang ang lahat ng ito. There's always a timing. There's always a timing, a time for everything, time to be foul-mouthed, and a time to... I do not want anybody reading my mind because hindi na ako makadiskarte. But it's all calibrated. Sa pagwawakas ng press briefing, binati ni Duterte si 2016 Miss International Kylie Versosa sa kanyang pagkakapanalo. Sabay sumimple ng banat sa mga kritiko. I am always happy if our beautiful women win all the titles. Kasi Pilipino tayo, it gives us kunting hambog. It lifts the, parang mayabang tayo na, kita mo? Magaganda ang mga maming Pilipina, pero yung lahat kayo dyan sa Human Rights Commission, mga pangit. Cedric Castillo, GMA News.